Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation! Amen! Magandang gabi po. Who yes, sir? Mano Tony, good evening. Amen. Amen, And of sir. course, sa ating mga naggagandahang co-host for tonight, Sister Ara, Good evening po. Sister Sai, Sir! and of course, Sister Rona. Good evening. Amen. Wag din po natin kalimutan yung isa pa nating magandang Maganda. kasama. Yung Yan. ating interpreter. Yeah! Sister Jamaica. Yun. Sister Jamaica. Yun. Yan po yung leader ng Temptation. Temptation. Yun. Alam mo ba na, Tony? Yes, sir. Bago tayo mag-umpisa, happy forthcoming 3rd anniversary, The Preparation Yun! Show. Yes! Malapit na Ngayong yan. buwan pa o next month? Next Ngayong month. buwan. This month, month sir. is our 3rd year. Yes, sir. Kasi nag-umpisa tayo sa lockdown. Yes, sir. Wow. Sir, may sinasabi nga po kanina si Ma'am Sai eh. Sir, Buti pa ang Team Prep, ang The Preparation Show, may 3rd year anniversary. May anniversary na. Sana all. Yes, sir. Yun. Buti pa ang team prep. May anniversary. Yan. Yun. Pero sa lahat na nakapagsubaybay since our very first episode, wow, you have been with us for 3 years Amen. already. Amen. Amen, amen. Huwag po kayong mag-alala dahil magkakaroon tayo ng special episode yan sa last Friday of the month Yun, no? na kung saan yan yung pag-uusapan natin. Last Friday of the month. Yes, sir. Yun. Amen. So, Amen. sa mga those who have been with us for 3 years, kahit hindi pa kayo nakapag 3 years, sa ating special edition on the 3rd anniversary celebration, kita-kita tayo doon. Amen, amen. Well, bago po ang lahat, no? Nais po muna nating bumati sa ating mga masugid na tagapagsubaybay. Ma'am Ara. Ayun, magandang gabi po muli sa inyong lahat. The preparation program po ay nandito na naman o may-ere sa inyo ngayong gabi. Kumbira, kilala ko yung mga linyahan na yan, ha? Parang kay Sir Conrad yan, ha? May-ere ngayong gabi. Hi, Sir Conrad. Ayan po mga kapatid. Kaya ngayon po, babatiin ko po yung mga Nawala tuloy unang yung signal. nag-view po sa atin. Ayan, nakita ko po una si Ma'am Pauline Gomabay. Magandang gabi po dyan sa Hello, dyan. Sister Pauline. At si Pastor Bernard Biadang, nakita ko na rin po. Amen, And si Pastor Bernard. Sir Almario, si Sir Yo, si Princess Joanne Nazaro, si Ma'am Genevieve Balbuena. Good evening po, Ma'am Genevieve. And si Ma'am Mary Ann Galin, si Ma'am Jean Tadeo, si Ma'am Joanne Terencio. At ganun din naman po si Ma'am Ayesha Galinato, sa area po namin to, si Ma'am Althea Mendoza, and si Ma'am Eileen. Good evening din po sa iyo at si Sir George at iba pang mga kasamahan natin sa The Preparation or Team Preparation. Si Ma'am Jatrice nandito na rin po mula Amen, sa Sapang Dalaga, and si Ma'am Noyce Navarro, at andito rin po si Ma'am Fe, at yung sa ka-area ko rin si Brother Trunks Ramirez. Good evening sa iyo. At ganoon din po, sa iba pa po na mga nag-view, si Pastor Marlon Dizo, nandito na rin po. Amen, Good Pastor evening na Marlon, po. sir. Good evening po sa inyong lahat. At syempre po, yung iba pa nating makakagrupo dyan ay eto na po, i-share na po natin ang link para tayo po ay makapanood na po ng programa po na sabi nga ay sariling atin. Amen, Ayan. So, Ma'am Sai, meron pa po kayong babatiin, Ma'am Sai. Ayan. Ito, Nagpapasalamat marami ako din sa mga, binabati si Ma'am Say. ayan, sa mga unang nanood. Andito na si Sir Ed Rabino. Hello po. Si Ma'am Bering, si Ma'am Mayet, si Ma'am Feberlin Copero. Hello po. Si Preacher Ian Juarez. Hi po, Ma'am Chona. And then si Ma'am Marivin Ibarwang. Hello po. Si Doc Emily Fernandez. Hello, Ma'am. And then si Sir Pedro Ligigan. And then si Ma'am Nenita. Gusto ko rin batiin yung member ni Sir Marlon Biso kanina nag-diagnostic exam. Si Ma'am Barbie Flores and si Ma'am Rufa May Padapat. Ayan, prayerfully pasado sa diagnostic para sa Amen. Bible School. At sa lahat po ng Team Patient, hello po, binabati ko po kayo. At syempre yung leader naming gwapo na nasa live ngayon. Ay, talaga? Si Sir Jingel. Yun, Ayan, okay. oh. Wow. Kaway-kaway pa. Nandito Hello sa po. studio natin ngayong gabi. Yes, sir. Brother Genial, good evening. Amen, Ayan. And si amen. Ma'am Rana. Yes, Songbird. At babatiin ko din, sir, ang aming leader, sir, sa Team Fearless. Ayan, Walang yan. iba kung hindi si Brother Emil. Kasama Grabe natin naman. sa Yun. studio ngayon, sir. Pinagpapawisan pa, oh. Oo. Good evening, And sir. good evening, sir, at sa lahat ng viewers natin yan. At lalo na sa aking mga kasamahan, sir. Sir, kanina,
katulad sa iyo, sir, na nagpapaano din ng link. Sabi niya, ma'am, isend mo agad yung link Amen. mamaya. Ha? Yun, Ma'am Mel. Yun. Welcome po sa show namin at kay Miss Iris and Miss Gladys po. Hello po, magandang gabi sa ating lahat. At sa lahat ng Amen. viewers, lalo na pala sir, ang mga Askum boys and Askum girls Oy. natin. Hello At po. si Ma'am Tina, dahil hindi natin kasama ngayon, nakita evening ko po. siya ngayon. Amen. Yun. Naman. Buddy Tony, Po. Yes, sir. special shout out kay Commander Randall Saba. Yun. Kasama ko dati sa barko at sa LCF at yung kanyang mga tauhan sa PC 371 and Wow. PC 387. Amen. Special shout out to all of you. Amen. Hello po, Amen. sirs and ma'ams. Amen. Maraming salamat po sa patuloy na panonood. Naniniwala po kami na ang ating usapin ay magiging malaking tulong po ito sa inyo. Kaya please continue to tune in our program. Sir Meron Tony, dito- Yes po, ma'am. Sorry sir, naalala ko kasi sir ang aming RM ngayon. Birthday niya ngayon. Kaya babatiin ko na Sir Mark Corrado. Sir, happiest birthday. Yun, Birthday happiest po. birthday po, Yun. sir. Kanina may nakita ako dito nag-comment. Sabi ni Ma'am Noyce, hello po, Ma'am Noyce from France. Sabi niya po dito, Ma'am Sai, welcome back. Yun. Amen. Pamira, I'm back. Ngayon ulit natin nakasama natin si Oo Ma'am nga Sai. no? eh. Namiss Kasi na ba ako? Ang laki ng parang kulang sa programa natin last Friday. Grabe Ang laki na. talaga. Oo, parang, Grabe naman yung Sir alam mo Roy. yun, yung puso mo parang merong May there's kulang. something empty. Empty. Ay, You know? grabe talaga. Tsaka parang Naman, Malaki. napunta naman tayo dyan. Ay, Ma'am Noyce, thank you po. Yun. Pasensya nyo na po, may inaasikaso lang po yan si Ma'am Oo, Sai. oo. Hindi ko na po ikukwento kung ano. Ay, wag na. Wag na, wag Pero na. definitely hindi po yan regarding sa pag-aasawa. Hindi po. Sa pag-aasawa mo, i-announce ko yan. Amen, amen. Well, ngayon pong gabi, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa 67 online viewers. No, please continue to share the link. No, naniniwala po kami na marami po tayong maaabot kung i-share po natin yung link, especially sa mga members po ng Team Prep. No, kung nakikita po natin na ito po ay malaking tulong po sa inyo, ako po ay naniniwala na magiging tulong din ito sa ating mga kakilala, mga kaibigan, at mga kamag-anak. Kaya mas maganda kung ginagamit rin lang naman natin yung social media natin, ang hilig natin mag-share ng link. Ito dapat yung mga sinishare nating link, yung programa na kung saan na meron tayong matututunan at mapupunan yung ating pangailangan spiritually. Alright, so for the past 4 Fridays, Huya, ay pinag-usapan natin yung mga advantages regarding sa preparation. Na kung saan... Bago mag-asawa, Yes, sir. habang mag-asawa. binata at dalaga, dapat Yes. maghanda. Tama, sir. Huwag magbulakbol. Yun. Tama yan, sir. No? Para Bakit? hindi Ah, magkabukol. Ayan, kasi yung ating katuruan naman, Brother Tony, mula bata hanggang teenager, hanggang college, hanggang graduate sa college, every step of the way is a preparation for marriage. Hindi naman yan agad-agaran na 1 week na seminar, pwede ka na mag-asawa eh. Tama yan, sir. Yung pag-train ng kabataan na sumunod, we are giving them the character of obedience. Yung character trait of obedience. Para pag sila lumaki, madaling sumunod. Pag hit nila ng teenager sila, college level and graduate, may kanya-kanyang stages na kanya-kanyang tinuturo sa mga kabataan at mga young people Yes, sir. at mga young professionals. Yeah. And the full process, lahat naman ng tinuturo ba Tony ay nasa Biblia. Amen. That's a good thing. May pinagbabasihan. May mula pinagbabasihan. Sa salita ng Diyos. Kaya nung pinag-usapan natin as a short review, ano yung ituturo natin na paghahandaan ng binata at dalaga, marami naman aspeto ng buhay na pwede paghahandaan. But we focus on the most important part, which is spiritual preparation. Amen. Yes, sir. Sapagkat ang spiritual preparation, matatamaan niya lahat ng aspeto ng buhay So, natin. Social, emotional, yung character building, financial, etc. Yeah. And for the past episode and tonight, we will be further expounding yung financial preparation. Yes, sir. Last week, Brother Tony, pinag-usapan natin. There were 3 general guidelines or principles na pinag-usapan natin. Number 1, a financial decision sa bahay is a shared decision Amen. Yes, sir. ng husband and ng wife. Sa mga taga-subaybay namin na mga may asawa na lalo na, dapat ang desisyon kung ano dapat ang paggastusan is a shared decision. Maaring implementation will be with the wife sa mga detalye na yan, but yung broad direction, ano ang gagastusan, dapat dalawa sila ang gagawa nun.
if it is a shared decision, may mga principles na nakaangkla ang desisyon na yan. At ang mga prinsipyo na yan ay galing sa Biblia. Kaya importante na ang lalaki at babae, ang asawa, ang husband at yung wife, alam nila ang mga prinsipyo na yan. Amen. Amen. Yes, sir. At dapat pareho po nilang naiintindihan ito. No? Kasi kung ang isang party lang yung nakakaintindi regarding po dito sa financial, siguradong magkakaroon ng cause ng pag-aaway at hindi pagkaintindihan. Kaya napakaganda na pinag-usapan po natin last Friday na kung saan dapat pareho itong maiintindihan at matututunan ng mga young people natin bago pumasok sa buhay pag-aasawa o buhay pagpapamilya. Na i-brought out ko lang po ulit huya, no? Ayon nga po sa study sa US, no, sa kanila pong survey, ang isa po sa cause na kanila pong paghihiwalay is about finances. 20 to 40% yan po ang nagiging problema po ng mga mag-asawa sa US. At ako po ininiwala kung ano po yung problema ng mga tao doon, Sir Roy. Pag pinag-uusapan natin yung US, United States of America, pambihira hindi problema yung pera eh. Pambihira, Sagana. Sagana sila sa Sagana. pera eh. Kung yon ay pinoproblema nila na sila po ay sagana, pambihira lalo na sa Lalo na atin sa dito atin. sa Pilipinas. Yes. Problema yan. Kaya napakaganda po dito na muli nating pinag-uusapan po ito kasi nililimitahan natin eh. Hindi lamang po, kasi ang problema sa pag-aasawa ay regarding sa finances, hindi naman natin masasabi na hindi nyo na magiging problema, pero yung mga future problems is malilimitahan natin. Unti-unti nating maintindihan at ako po naniniwala na pagpapalain tayo ng Panginoon, lalong-lalo na sa pagmamanage natin kung ano man ang meron tayong perang hinahawakan sa ngayon. Kaya sa mga young people po natin sa ngayon, alam niyo po, regarding sa finances, yan po ang madalas na, yan na lang yung takbo ng utak ng mga young people natin sa ngayon. At sad to say, some of our young people today, ang nagiging basihan nila, kaya nila sinasabi that they are ready, they are well prepared, is more on finances. Alam niyo po mga kapatid, ang finances or yung pera, kinakailangan niyaan. Ulitin ko po, no, hindi naman po sa hindi natin kinakailangan yan, definitely kinakailangan po natin yan. Pero hindi po yan yung pinaka-main thing ng preparation. Kaya ibinabalik-balik po natin kayo kung ano man ang dapat nating mas pagtuunan ng pansin regarding sa preparation is about spiritual. At magpasalamat tayo dahil yung Biblia ay nagtuturo po sa atin kung papaano natin mamamanage kung ano man ang meron tayong perang hinahawakan sa ngayon. Alam niyo po mga kapatid, pag pinag-uusapan natin yung pera, it's not about kung gaano kalaki yung iyong hinahawakan o gaano kaliit. No? Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dito po sa simbahan po natin. Hindi po yun ang issue yung malaki o maliit, kundi ang issue po dyan kung paano ninyo minamanage. Kaya dito sa ating pong usapin, nagpapasalamat po tayo na ang Biblia ay tinuturuan po tayo kung paano natin ito ma-handle ng tama para hindi natin ito magiging problema sa pag-asawa o pagpapamilya. Right? Kaya alam niyo po, isa po sa ating po naging key verse last Friday is from 1 Timothy chapter 6 verse number 10. No, hayaan niyo po, nabasahin po namin uli yung verse pong ito dahil napakaganda po nito. Sabi po ng Bible sa 1 Timothy chapter 6 verse number 10, "For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows." Mga kapatid, dito natin makikita yung isa po sa nagiging main reason kung bakit nagkakaroon ng problem. Maaring kayo, iniisip ninyo, ay pera pala yung problema. No? Kaya pala nagkakaroon ng problema. Mali po yung inyo pong pagkakaintindi. Napakaganda na sinasabi po dito ng Bible, for the love of money. That's the root of the problem. Love of money. Ibig sabihin yung puso. Yes, sir. Kaya anong verse sa Bible naman nagsasabi na di ba? For where your treasure is, there will your heart be also. Kung ano ang pinanghahawakan mong treasure mo, yung mahalaga sa'yo, yun, andun yung puso mo. Sa atin naman it is human nature. Pag may pera ka, tinan mo, ang tao pag maraming pera,
generally speaking, nagbabago ang kanyang ugali. Totoo yan. Yes, sir. Nagbabago. Pag walang pera o konti na naman ng pitaka niya, Nagbabago Simangot din. ulit. Nagbabago. oo, di ba? Bakit? Ibig sabihin, alam niya, andun yung kanyang treasure, andun yung kanyang puso. Yeah. For where your treasure is, sabi mo nga, Brother Tony, Last Friday. di ba? Yung puso is deceitful above all. Yes, sir. That's right. And yung pagmamahal mo sa pera, ang siyang ugat ng maraming problema, the root of all evil. So, hindi mo yan magagamot sa pera. Ang pera, huwag natin idamay, walang kinalaman ang pera eh. Totoo, sir. Nananahimik lang siya eh. Diba? Example, pitaka. Yan, Halimbawa lang, maraming Kalako. pera na 500, naman ito. sir. Nandiyan yan. Nananahimik lang yan eh. Ang nagpapasama sa kanya ay yung puso ng tao. Tama. So, dapat ang solusyon ay wala sa pera. Ang ayusin dapat ay yung puso ng tao. That's right. Kaya yung approach natin is paano mo ayusin ang puso ng tao, salita ng Diyos. Maliwanag yan. That's right. Last week, Brother Tony, pinag-usapan natin yung mga verses. Ngayong gabi naman, gawin natin practical. Buhayin Kita yung natin example, yeah. ang effect ng mga verses na yun. Pag tayo ay sumunod at hindi sumunod sa mga Amen. Bible verses about finances. Amen. Una, pinag-usapan natin si Rona, tithing. Yes, sir. Ano sinasabi sa Bible sa pagta-tithes? Bring ye all the tithes, sir. Hindi lang some, kung hindi all, lahat. Lahat. Yes, sir. Bring, ibig sabihin dalhin. Dalhin. Yun. Ano ba ang tithes? 10% ng lahat ng kinita mo. Hindi kasama ang kapital doon. Ibig sabihin, may 100 ako, ninegosyo, kumita ako ng 100 pa, ang tithes is 10% of the 100. Hindi 10% of 100 plus yung capital na 100. At ang sabi sa Biblia, dalhin mo ang ikapo sa Panginoon through your local church. Ang tanong ngayon, dapat ba issue pa ito? Hindi na. Hindi na. Kung binata ka pa at dalaga, bago kayo nag-asawa, you've been giving your tithes faithfully to your church, pag nag-asawa kayo, hindi na issue yan. And ang sabi sa verse yan, sa Malachi 3:10, maraming verses doon, nagsasabi na promises of God, if you give your tithes, may pagpapala sa iyo, I will open up the windows of heaven, I will rebuke the devourer for your sake, I'll give you a good name. Ibig sabihin, pagpapalain ang isang tao na tapat sa Panginoon sa tithing. And ang naalala ko niyan, sir, sabi ni pastor na huwag mong hayaan na kontrolin ka ng pera mo. Kung hindi, hayaan mong ikaw ang mag-control ng pera. Nang ibig Definitely. sabihin na huwag mong hayaan na yung pera na ang magdadrive sa'yo. Dahil yun na papasok yung sinabi sa Biblia, the love of money. Hayaan mo na ikaw yung mag-control ng pera. Dahil sabi mo nga, sir, yung pera na yan, dyan lang yan eh. Nanahimik lang, walang Nanahimik kinalaman lang yan sa yun eh. ugali mo. Oo. Di ba? Kung pangit ang ugali mo, huwag mo siya idamay. Oo. Kaya pala sasabi dito ni Ma'am Jetris, buti pa ang pera may tao. Ang tao, walang pera. Yun. Kaya may solusyon daw dyan, sabi ni Ma'am Jean. Ang gamot ay paracetamol. Paracetamol, sir. Paracetamol. Kasi nga naman po, totoo nga po yun, yung pagmamahal natin sa pera. Kasi minsan meron na tayong gantong amount na pera, pero malaki man yung pera na kinikita natin. Siyempre, malaki rin yung expenses. Malaki din yung gagastusin. Ganun din naman, pag maliit yung pera mo, maliit din naman yung gagastusin. Kaya nga po nagkakatalo doon sa paano ka makontento kung ano yung meron ka. Kaya yung pagmamahal po talaga sa pera, talagang nagkokos po yan ng hindi magandang results, lalong-lalo na sa buhay ng sa mga buhay ng nasa team preparation. Kaya ngayon pa lang, maganda na pag-aralan natin to, matuto tayo na huwag na yung perang mahalin natin. Mahalin natin yung kapwa natin. Yun. Naipasa. Mapagmahal pala to. Alam mo, pwede mo naman sabihin na huwag mong mahalin ang pera, mahalin mo ang kapwa. Yung normal lang ang mukha mo ba? Pero yung pagkasabi ni Ara, may kasama Iba talaga, sa sir. mata eh. Yes. Oo, Park. talagang kita mo, mag-reaction yun. Talagang Sino kaya si Kapwa? Yun. Amen, Kaya, amen. sa mga taga-subaybay namin ngayong gabi, tithing is being taught within the church. Kung hindi ka member ng isang local church, hindi ka ba obligado mag-tithes? But hindi masama if you would like to give your tithes Amen. to a church na nagtuturo ng salita ng Diyos. At doon naman ang pagpapala. Okay, sabi ko kanina, Brother Tony,
the financial decisions in the home is a shared responsibility. So yung pagdesisyon na anong bibilhin, dapat tanggapin ng lalaki, dapat may input yung babae. At number 2, dapat tanggapin ng babae na ang talagang may control dapat sa direction ay yung lalaki. Yung babae pwede mag-suggest, but ang lalaki bilang leader ng tahanan, dapat alam niya ano ang direksyon sa paggagastusan within the home. Amen, sir. If not, sabi nga sa Biblia, yung bulag na umaakay sa kapwa bulag ay mababangga sa poste. Hindi, mahuhulog sa bangin. Kung ang lalaki bilang padre di pamilya ay walang direksyon sa dapat gastusin, paggagastusan sa tahanan, magulo ang tahanan. So, importante doon, Brother Tony, young man na maging husband or husbands, alam natin ano ang dapat paggastusan at yun ang direction natin sa tahanan. Amen. And yung ating direction sa expenses dapat masabi sa asawa. Para malaman ng babae, ito pala. At makapag-suggest naman siya. Ang suggestion, Suggest sir, lang, na sige, hindi na muna ako ngayon magpariban. Sa sunod na lang dahil wala na pong budget. Yun. Hindi Walang naman masama away. magpariban. Di ba? Hindi naman masama magpariban. At kung ikaw naman lalaki, syempre, kung ikaw lalaki, di mo kailangan ng maintenance sa panggastos, ibahin mo yung asawa mo. Ibahin mo siya. Kung ikaw wala kang Walang pakialam sa buhok. itsura mo, Walang husband. iririban. Sabi ni Ma'am Rona, kung ikaw Ikaw walang walang buhok. buhok, yung asawa mo yung buhok. Kung ikaw lalaki, walang buhok, huwag ka na magpariban. Ayun. Yun. Oo. Ang babae, it is natural, Brother Tony. Ako, sinasabi ko to. It is natural, yung upkeep ng babae ay mas magastos. Totoo naman yan. Totoo yan. Tanggapin natin yan. Yes, yes. Huwag Totoo natin talaga. hintayin. Husband, ito, tip sa mga husband yan. Kung tayo ay responsible husband, huwag natin hintayin yung buhok ng mga misis natin ay parang na kuryente. Aray. O yung balog-balugtot na ukuba o yung Yes, sir. Yung May bagulo na wave ba? na. May wave na. Parang May lagi wave naka-gel. na. Naka-gel pataas. pataas na, di ba? Yung babae, kailangan upkeep yan, Brother Tony. Mano ba naman na magtabi tayo ng konti na yung para sa kanya upkeep on a weekly basis o monthly basis? Yun. Ito, pang ano mo? Hot Pang oil. money pedi mo. Yun. Yun. Yung money pedi, kulang yun kung money pedi lang. Sabi nga, Disterona, di ba? Paano naman yung papariban? Yes, crowning glory namin yan, sir. Crowning ang pagpapariban ba? Crown and glory. Matanong ko muna, Brother Tony. Yan. Ang pagpapariban ba, once in ano yan? A blue moon? At least twice a year. Every 6 6 months. months. Ano yan, sir? Mga 2-5. Every 6 months. Yes, sir. So, bakit ang hingi sa akin ni Sister Christy every month? Ay, Ma'am Christy. Ma'am Christy. Ayan si Ma'am. Sabi niya, Mag-comment ka, Ma'am. Ma'am Ayun, Christy. yun. May comment si Ma'am Christy. Sabi niya, grabe naman, may diin ang walang buhok. Sabi niya. Kasi baka may husband mo niya, gusto mo magpariban. Di ba? Wala na ang buhok eh. Ibig sabihin, husbands, if we are after the welfare ng wife natin, bigyan natin ng pampariban, pang-upkeep ng kanyang beauty, every month, every quarter, or every 6 months. Pero alam natin, sa likod, Brother Tony, ito, pabulong ko lang sa bitchy, Brother Tony. Ang pagpapariban, Brother Tony, once, if every 6 months lang, ha? Ayun. Ay, babae na sabi yan. Bulong-bulong lang yan. Yes, sir. Ganun yan. And alam niyo po, sir, kapag ganun, I believe na maging smooth yung ano. Bakit ko to nasabi? Sir, during my times na may asawa ako, sir, alam mo ba na yung asawa ko mismo magsabi, yung hair mo nag-dry na, punta ka na sa parlor. Yun. Ganun, sir. So, iba yung ano na hindi Sana issue. all. Hindi issue yung mga ganong bagay. At titingnan niya, sir, yung mukha ko, kailangan mo nang magpa-facial. Di ba parang ang ano na, ma-feel mo na you are love. Hindi naman sa sinasabi, pag walang pariban, hindi love. Yung bang extra ano yun, sir? Extra yun sa pagsasama na maging may spark palagi yung pagsasama niya through sa Yun. maliliit na bagay. Yun.
Ibig sabihin ng Brother Tony, pinag-usapan kasi natin yung direction ng expenses sa tahanan. Pero Doon ang ka agad una, dumiretso. ano? Doon ka agad dumiretso. Oo. Pwede, kasi after tithing, baka isipin ng mga taga-subaybay Oo, yan. natin, Liwanagin ang natin pinaka-importante ay Yan, riban. yan, liwanagin Di yan. ba? Liwanagin, Baka sir. kasi isipin ng mga viewers na, narinig nyo yan, ha? Dapat palaging may ganyan, ha? Kasi Kasunod sa list. in an actual Fairness. situation, magbigay po tayo. Magbigay tayo ng actual situation. Kasi sa loob po ng ating pong tahanan, pag unang-unang pumasok yung kikitain natin, alam niyo po, well, of course, sa setup po natin, wala naman pong iba dapat na nagtatrabaho kundi yung mga tatay. Kasi yun po ang iniatang sa atin na responsibility po natin. So once na tayo po ay makatanggap ng pera, ang unang tanong ko sa inyo, mga young people, ano kaya ang unang-unang pumapasok sa isip natin? Yun. Di ba? Hindi Kasi add to cart. Yan, di ba? Kasi minsan kagad, ito yung unang-una kong bibilhin pag natanggap ko yung pera. Nakakalungkot, wala pa sa yung pera, may plano ka na eh. Ubus na agad sa isip, kung sir. saan. Hindi lang yun, Brother Tony. Hindi lang may plano ka. Sabi nga ni Sai, wala pa siyang pera, ubus na. Sa isip pa lang, sir. Totoo yan, Ubus oo, na. di ba? Totoo yan, wala Nasa pa listahan pa lang, sir. Negative na. Well, anyway, going back sa ating pinag-usapan, mga kapatid, ang itinuturo ng Biblia, yung pagmamahal natin dapat hindi sa pera. Dapat we will always see to it, yung direksyon ng iyong pong pagmamahal ay dapat diretso para po sa ating pong Panginoon. Amen. That's the main thing. Alam niyo po mga kapatid, napakaganda po ng verse pong ito eh. Sabi po ng Bible, actually sa same chapter din po yan, nang ginamit po natin kanina, sa 1 Timothy chapter 6 verse number 6. Sinabi po kanina, binigyan tayo ng warning, for the love of money is the root of all evil. Kaya ano ang dapat nating gagawin? Kung babasahin natin yung sa 1 Timothy chapter 6 verse number 6, napakaganda po ng verse eh, na ano po ang dapat nating gagawin. Sabi po ng Bible, but godliness with contentment is a great Amen. gain. Napakagandang verse po nito. Pero mamaya, himay-himayin po natin yan, isa-isahin po natin. What I'm trying to point out is, kung tayo dapat ay magmamahal, dapat unahin natin mahalin yung ating pong Panginoon. Okay? So ito po, no, balikan natin yung regarding po sa unang-unang pera na ating pong matatanggap. Usually, yung mga manggagawa natin, katulad ko, sumasweldo tayo ng A15 at saka A30. Ang alam ko po sa gobyerno, 5 and, tama ba? 10 and 25. 10 and 25, Sabi yan, yun. yan. No? So magkakaiba po tayo ng schedule. Well, pero same application na dapat po natin gagawin, pag unang-una na may pumasok sa yung pera, alam niyo po mga kapatid, ang una dapat na papasok sa atin, dapat ihiwalay ko kaagad yung para sa Panginoon. Amen. No? Bring ye all the tithes, sabi po ng Bible, no? So ang ikasampu, no? Mga kapatid, no, para mas maging maliwanag sa atin, 10% ng ating pong kikitain. For example, yung kinikita nyo po is 100, ano po yung 10% po doon? 10 pesos, for example. So dapat, ang unang-una mong hati, kapatid, ulitin ko po, no, kinakailangan nating i-emphasize to eh. Ang unang hati sa iyong sweldo ay dapat sa Panginoon. Hindi dapat yung ikasampung hati ay sa Panginoon, hindi. Ang Correct. una dapat nakuha dyan ay dapat po sa Panginoon. No? Dahil, alam niyo po, pag-uunahin natin yung Panginoon, sabi po ng Bible, sabi po dito ng Bible, sa Malakay chapter 3, verse number 10, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing. If you want blessing, lahat po tayo ay gusto natin ng blessing. Kapatid, blessing pala ang kalakip o ang maibibigay sa atin kung ang 10% ay binibigay po natin sa Panginoon. Wag na wag nating iisipin yung 10% para yan sa pastor. No? Bagamat kinakailangan natin na magbigay po sa tayo. Lahat tayo kinakailangan din natin na magbigay sa ating pastor. Pero dapat ang unang-unang maging mindset natin, ito ay para po sa Panginoon. No? Para yan sa gawain ng ating Panginoon. If you want to have a blessing, ito po yung formula eh. Ibigay natin yung nararapat sa Panginoon dahil sinabi po ng Bible, and pour you out a blessing
that there shall not be and that there shall not be room enough to receive it. Pambihira, wala. Pambihira, for Amen. example, may wallet ka dyan. Kanina, may wallet sa Sir Roy na ipinakita. Pero walang Kunwari laman lang yun. yan si Sir Roy na walang Brother pera. Tony. Yun. Maniwala kayo dyan. Well, anyway, ibig sabihin, for example, meron kang lagayan, no, na kung saan pag binigay mo yung 10% para sa Panginoon, pambihira, hindi yun sapat para masalo mo ang lahat ng blessing na galing sa Panginoon. Kaya mga kapatid, dito ipinapakita lamang po ng Biblia, pambihira, lubos-lubos at sobra-sobra ang pagpapalang marireceive natin kung uunahin natin yung ating pong Panginoon. Yun. Lahat tayo gusto natin ng blessing, pero hindi natin pinaniwalaan yung verse pong ito. Ibig sabihin, Brother Tony, sa buhay mag-asawa, lalo yung mga members na isang local church, Bible-believing Baptist Church, non-issue dapat ang pagtagal ng tithes. Yes, sir. Hindi na dapat pag-aawayan yan. Now, baba naman tayo sa mga gastusin sa tahanan. Yung Yan, principle yan, kanina was it is a shared decision. Yes. So, who will give the direction of the expenses? Siyempre yung husband. Yung asawa, magsasuggest. Husband, pag ang babae nagsuggest, huwag nyo namang tanggihan kaagad. Pakinggan. Pakinggan. pa rin. Pwedeng hindi mo i-approve at ipakita mo kung bakit, pero hayaan mo siya mag-suggest para ang asawa ay matuto at makita niya ang pananaw ng husband. Alam nyo kasi mga wives, mga mothers, iba yung ikaw yung husband, ang iniisip mo, hindi lang yung ribandro na, Marami pa. hindi lang yung pagkain ng Sir, ref. may babasahin. Yes. May Ah, nag-comment. oh, sige, sige. Okay lang ba, sir? Oo, Speaking oo. of rebound kasi, si Ma'am Diane Valencia, sabi niya, nakakatuwa po ang discussion, our respected team prep. Nagkataon kanina, magpa-rebound sana ako. Pero po, Pwede naman daw, ituloy mo daw. pero po, pinagpaliban ko dahil po, it seems unahin ko po muna yung priority needs ng family Good, ko. good. Amen. Okay naman po at maluwag po sa puso ko mag-giveaway. Nasanay na po ako hindi unahin sarili ko. Gawa na lang po ako ng Amen, paraan. amen. Good mindset. Amen. Ay, hindi ko sinasabi na, Dang, huwag ka magpariban. Oh. Oo. Pero kung nakakatulong naman yung show natin, Brother Tony, praise God, di ba? Amen, amen. So, alam mo, iba yung mindset ng lalaki. Sa mga wives, ito, good tip lang to. Mga ladies, ang iniisip ng lalaki, hindi lamang yung kakainin mamayang gabi. Totoo yan. Napakadami ng iniisip. Yung para bukas, Yeah. yung para next week, Yes. hanggang sa makarating sa Susunod 15 na, or susunod na 30, Yeah. hanggang dumating sa next na sweldo. Totoo yan. Bakit? Pag ikaw ay kinapos, sino ang responsible na maghanap? Yes, tama yan. Lalaki. Amen. Parang ano yan, Brother Tony, pumunta ka ng Baguio, ang iniisip ng husband, hindi lamang na sakay tayo, may gas tayo, okay na. Di ba? Pagdating mo sa, di ka mag-NLEX, di ba? Di maipit sa traffic, syempre may toll yan. Iniisip mo yung gulo ng sakyan, ito ba'y matagal na more than 5 years na ba to? Paano pag na-flat, may tools ba ang sakyan? Paano pag ito naging problema? May bigla ba akong pang-repair ng sakyan ko? Ang mindset ng lalaki is not only for the here and the now. Yung ngayon at dito. Ang iniisip na isang responsable, ulitin ko ba dito, Amen. isang responsableng husband or father, ay hindi lang yung here and now, but yung doon at bukas. What if, eto ay kapusin, ay mas mahalaga yun kaysa yung, di naman riband na lang kasi parati, pambihira naman. Mas mahalaga pa to kaysa Jollibee o kaysa Chowking o sa Starbucks. Sa bagong damit, Yun. sa bagong sapatos, sa bagong Yun. bag. Yun, Ma'am mas Christy. mahalaga yun. Kasi pag may naka-abere sa tahanan, sa gastusin, ang babae matutulog na yan pa dito, Tony. Totoo yan. Yung lalaki, di ba katulog kakaisip, pambira, Ang malapit palad na naman. mo to. talaga, Oo, Ma'am totoo. Christy. Sabi ni Yun. Ma'am sa'yo, sana all. Eh, yung babae ba dito, Tony? Pag matulog yan, good night, husband, love you, good night. Matutulog na lang yan. Iniisip ng lalaki, buti ka pa. Ikaw, iniisip mo pa. So you will learn how to prioritize. Amen. That's At- the main thing. Kaya sabi ko ba dito, hindi masama, husband, let the wife recommend. At banggitin mo rin sa kanya, ano kaya kung ito muna ang una, ipaglaanan natin. Kasi pag ito kinapos, ay tatakbo ka rin sa akin. Alangan naman wala akong ibibigay sa'yo. Ay mas mahalaga yun. Pressing need yun. Kailangan paggastosan yun.
Ay, syempre, Brother Tony, after the tithes and offering, yung tahanan mo naman, hindi naman libre ang kuryente. Ay, may tubig pa yan. Tama. Eh, syempre, itatabi mo muna yan. Di ba? Alangan naman na may food, wala kayong food. May clothing, wala kayong clothing. May shelter kayo. Syempre, dapat may pagkain. That's right. Eh, alangan naman na yung mga damit nyo, butas-butas. So, paglalaanan mo yung mga mandatory expenses. Sir, Wi-Fi pa, internet. Wi-Fi. 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 Oo, Wi-Fi pa, Yun. sir. Ay, isama natin yan. Isama na yun, sir. Isama natin yan. May pahin naman. So, ang mindset ng husband, Brother Tony, are the basic needs. Hindi naman masama, we let the wife realize ano ang mga basic needs na dapat paglaanan ng pambayad. So, wives, you recommend. And it is a shared responsibility. Ang ginagawa ko, sinasabi ko kay Sister Christy, paglaanan natin ito. As palagay mo. Alam mo, pag naintindihan ng wife yan, siya mismo magsasabi later on, dapat siguro maglaan tayo para sa ganito. Kasi parating na itong bayarin na ito. Kasi ino-open up natin ang responsibility, pinakita natin sa wife natin, Brother Tony, as a shared responsibility. Si Roy, may idagdag ako dyan. Kasi nagkausap kami ni Ma'am Christy. Kaya shout out talaga kay Ma'am Christy. Yung lahat ng sinasabi mo, sir, talagang application. Sabi ni Ma'am Christy, sa mga manunood natin sa PSS kasi meron pong inisponsoran sila si Roy. At marami din tayong mga kapatiran na meron silang scholar na tinatawag. At alam mo ba, sir, nung napag-usapan na yung graduation, in-invite ko nga kayo, sir. Sabi ko, Ma'am Christy, Ma'am, try po kayong mag-join ng graduation para makita nyo yung mga scholar nyo nag-graduate na. Alam mo ba, sir, ang sabi niya na hindi ko lang sure sis yung time, pero sana ngayon, may graduate na si Brother Roy, magdagdag na naman siya ng scholars. Amen. O, diba, Totoo sir? yan. So, ganun yung puso ni Ma'am Chris. Dahil sa pag-lay down mo, sir, siya na mismo, Yes. yung may desire pa na more, to give more para sa Amen. Panginoon. Alam mo ba, Tony? Napaka-importante sa husband to involve the wife in the decision-making sa finances. Importante yon. Kasi sabi nga ni Brother Tony kanina, 20 to 40% in 2021 sa US, di ba? Ayon sa isang study, ang sanhi ng paghiwalay ay pera. Ngayon, if it's a shared responsibility, sabi natin kanina, yung pangalawang statement natin, there are certain principles on the decision of finances. At ang mga prinsipyo na galing sa Biblia. So, mga mahalaga, ang lalaki at babae, kapwa nila alam ang prinsipyo na yon. Para sa application within the home, sabay-sabay sila at less ang friction. Sabi ko kanina, hindi na dapat issue ang pagbigay ng 10% sa Panginoon. Tithes, you Amen. would like to give your offering, hindi na issue yan. But what about yung pang-araw-araw na gastusin sa tahanan? Yun, importante yun. Yes, sir. First things first, yung mga mandatory. Husband, necessity. Kuryente. Ano pa? Pagkain. Tubig. Ilaw. Riband. Sir, wag mo yung tanggalin. Hindi, yung sinasabi ko kanina, nasa side na ng lalaki yan to understand Decision niya na. na may pangailangan yung wife mo. Yeah. Mano ba naman na isama mo rin na, ito, panggastos mo. Yun, pang Shein. Pang ano? Pang Shein, sir. Online. Pang damit, sir. Pang mine, Anong sir. termo shinding? Shein, Shein. sir. Yung Parang app yun, Shopee. sir. Parang App, Shopee. yun, Oo, pang sir. Shopee. Oo. Yun. Yes. Kailangan maintindihan ng lalaki yan. And alam mo ba, Tony? God's word is always true. The more you look at others and their needs, the more God will bless you. At yung sinasabi kanya na, and prove me now herewith, if I will not open you up the windows of heaven and pour you out a blessing. By God's grace, yung sinasabi ni Pastor, na hindi na siya bumibili ng mga sariling gamit niya. By God's grace, I would say, God is my witness. It has been God's blessing on me na yung mga basic na pangangailangan ko, hindi ko na binibili. May mga nagbibigay, may mga nagre-regalo. Wow. Amen. And Sana all. yung iba doon, pinabibigay ko rin naman. Amen. Ayun But na. I would say na, yes, Ara. I would say na, ito ay because if you look at others, God will bless you more. It's Amen, more sir. blessed to give than Totoo to yan. receive. Amen. More Sabi blessed ng to give Bible. than to receive. Amen. Amen, sir. That's right. Kaya napakaganda po na ito, mga kapatid, no?
na tinuturuan po tayo kung paano natin ma-manage yung kung ano man pera na hawak-hawak po natin. Maganda yun, balikan ko lamang po, dapat meron tayong pinaprioritize. Okay? Napakaganda po nito. Number 1, sa unang paghati, dapat unang-unang hati ay para po sa Panginoon. Tithes and offering, dapat meron tayong budget yan. Yan ang unang-una dapat na hiwalayin mo. Pangalawa, yung necessity. Nabanggit na po yan kanina ni Huya. Unang-unang necessity, syempre pagkain. Pambira. Siyempre, Sai, pagkain. Pambira. Siyempre naman. Oo, Kalimutan oo. Number Pambira. one. Itong pagkain na ito mga kapatid, hindi po ito yung yung parang papa-grab mo or hindi po Food yun. panda. Hindi necessity yun. Hindi yun necessity. Hindi po yun. Yung Gas. budget para sa Ayan. pagkain sa buong isang buwan, yan. Yan. O bago pumasok yung susunod na sweldo. Yan mga Quincenas. dapat mong ibabudget. Pangatlo, well of course, dito yung pumapasok yung mga bills Dahil pambira, gumagamit tayo ng tubig, kuryente. Well of course, kasama na rin po sa bills yung internet. Kung kinakailangan natin talaga, kasi necessity yan, pag yung trabaho mo is kinakailangan ng internet. Kaya necessity po talaga yan. And kung ano man ang matira po doon, doon ninyo pag-uusapan ng iyong asawa na kinakailangan ninyong pag-usapan kung saan nyo gagastusin yun. Dito na papasok yung sinasabi natin yung pampariban, para Yun. sa pangangailangan Yun. ng iyong asawa. Isa po sa pinapasalamatan ko sa Panginoon, dito po sa church po natin, alam niyo po, dapat kinakailangan ninyong pag-ipunan. Hindi man sa ngayon, hindi man sapat yung natira sa month na ito, pero napakaganda na paunti-unti mong pag-iipunan yun para may magamit yung iyo pong asawa. Kasi alam niyo po, isa po sa tinuturo dito sa ating pong simbahan, reflection mo, asawang lalaki, yung magiging itsura ng iyong asawang babae. Yes. Reflection mo Check yun. yun. Pakiulit yan. Check, At check, check. medyo, bakal-bakalan mo ng konti. Reflection mo, Reflection mo, asawang lalaki, kung ano man ang itsura ng iyo pong asawang babae. Alam na. Pangit naman na makakita ka ng lalaki na puro todo forma, Yes. sophisticated na mga gamit, Yan, kala sige, mo sir. binata. Yan. Kala Sige, mo sir. binata Sige, umasta. sir. Alam mo yun, nangongolekta ng mga sapatos, tapos ang gaganda ng mga gamit, yung mga bags, alam mo, pambihira Pero yung Kala mo babae, talaga sir. Pero yung babae. Pero yung asawang babae nakakalungkot. Parang katulong. Kita mo, alam mo yun, nakakalungkot na makakita ka ng asawang babae na, alam mo yun, parang malungkot. Napabayaan, in short, Brother Tony. Napabayaan. Wala man ng Yes, lipstick. sir. Napabayaan. Yes, sir. Buti pa yung kotse mo. Hinihimas-himas mo, nimibina-washing mo. Ito na naman. Kapag may gas-gas, pinapa-grab mo ka agad. Pinapakinis. Pinapakinis. Buti pa yung motor, parating malinis. Yun. Yung business mo, pinabayaan mo. Yes, that's right. Kaya nakakalungkot na pinapabayaan po natin. Kaya mga kapatid, regarding po dyan, kinakailangan natin ng priority kung paano natin i-handle yung kung ano man ang pera na meron tayong hawak. And then, hindi masama yung sinasabi nating rebond. Gumagawa tayo bumibili tayo ng makeup, bumibili tayo ng another set of clothes for them. Kinakailangan po nila sa inyo po at sa hindi. Kaya po mga kapatid, depende po yan sa budgeting na inyo pong gagawin as a husband and as a wife. Alam mo ba, Brother Tony? One thing I learned, yung mga ladies, mahilig mag-ukay-ukay. Yes, sir. Ako, hindi ko sinasabi na, hindi ako nahiya magsabi na marami ako damit na ukay-ukay. Ang bumibili sa akin, Sister Christy. Yes, sir. Pag sinasabihan ko siya na, hanapan mo ko ng ukay-ukay na pantalon na jeans na Levi's. Magaling maghanap yan. Alam niya saan hanapin yan. Opo. Sa Makati Square. Yun. Kasi Hindi ko alam. kami Ako, doon. takasuot lang ako. Yung mga tawag sa mga ukay-ukay yata, sir, na mga mayaman, mga bazaar Bazaar. Bazaar. Yun. Wow. Yun. Pero, what I'm saying is, practical na pamumuhay. Amen. Kung yan naman ay maganda, ang tabas, kasya sa'yo, presentable din naman, hindi masama, mag-ukay-ukay, laban mo na maayos, ipaplansya mo, Yan. disenteng buhay yun. Yun. Disenteng Tama po, buhay sir. yun. And wag naman sana, sir, na dumating doon sa point na sasabihin na lang asawa na, ang mahal niyan, mag-ukay ka na lang. Yun na lang. Walang masama kung sa budget nga, sir. Pero kung meron naman, pero dahil nga, sabi ni Sir Roy, gusto na lang na yung lalaki, yung gagastos ng bongga, na set aside na yung babae, so doon na magka-problema. Kaya Yun. napakaganda yung shared responsibility. Amen.
Isa pang ano dyan, Brother Tony, sa mag-asawa. Huwag silang mabuhay ng objective nila ay mag-ipon ng pera. Yes, Amen. sir. Kasi Amen. maraming mag-asawa, maraming husbands minsan or wife lang, gustong-gusto lang mag-ipon ng pera kahit na may kailangan na dapat gastusan. Sige nga, sir. Yan. Yun. Maganda yan. Tapos, ang kanilang kaligayahan, pag binuksan yung passbook, di ba? Mapasimpleng ano ba? Uy, malaki na laman ko ah. Nakakakilig. O kaya yung online wallet, uy, malaki na laman. Di bale, magtyaga lang muna tayo ng ganito. Kahit na Grabe, dapat no? gastusan. I always believe, Brother Tony, ang isang anak ng Diyos, ang isang may tiwala sa totoong Diyos, hindi papabayaan ng Diyos na maghirap. Amen. Ang Amen. nagpapahirap sa atin ay yung ating prinsipyong baluktot. Tama po, sir. Kaya nga Amen, binigay ng Diyos sa iyo yan para i-enjoy mo. Nagtatides ka naman. Nagbibigay ka naman ng offering. Tapat ka naman sa Panginoon. Pero ayaw mong gumastos kasi gusto mong mag-ipon at pag lumaki, saka ka Saka na na. gumastos. Eh, Anong sigurado ka ba, kasigurado? bukas gising ka pa. Totoo yan. Amen. Di ba? Ay gusto nga ng Panginoon, ang kanyang anak, ang taong tapat sa kanya, ay presentable naman. Tama, sir. Yung ating prinsipyo sa pera, ang siya nagpapahirap sa atin. Sabi mo nga ba, Tony, the love of money is the root of all evil. Huwag naman sana na mas mahal natin ang pera na ayaw natin gumastos para sa ating sarili. If you have to spend for it, if it's a necessity, by all means, binigay ng Diyos sa iyo yan, gastusan mo. Tama, tama. Naalala ko tuloy yung isa sa tinuro ni Pastor. Hindi totoong, hindi mo pera ang pera na hindi mo ginagamit. Tama. Tama. Kailangan ang pera ay binigay ng Diyos sa iyo kasi may paggagamitan ka. Yes, sir. Yes, sir. Ang Kaya, example dyan, Brother Tony, is yung mga Israelites sa disyerto. Binigyan ng mana. Diba? inipon. Yung pagkain galing sa langit. Anong utos ng Diyos kay Moses? Kainin. Or Mangolekta today. kayo yung sufficiente para sa araw na to. Yeah. Ibig sabihin, my grace is sufficient for thee. Today. Bakit? Araw-araw bibigyan ang mga Israelites ng Diyos ng mana. Huwag niyo itago. Iba naman yung bukas. Amen. So tinuturuan sila mamuhay by faith. Amen. Good. Tumiwala ka sa sinabi ng Diyos na bubuhayin kita. Yung mga ibong nga sa langit, hindi na problema eh. Tama. Yung mga sparrow, eh anong ginawa na bang Israelites? Sakim. For Greed. the love of mana is the root of all evil, di ba? Hindi money, di ba? Yun. Anong ginawa nila? They kept more than what was needed for the day. Tinago nila. At bukas, kinabukasan, kinain pa rin nila. Pero, Eh, syempre, hindi na sariwa yun. yeah. Nabulok na yun. Panis. Nagkasakit sila, panis na yun, nagkasakit sila, may mga namatay sa kanila. Bakit? Yung kanilang prinsipyo patungkol sa mana, patungkol sa pagkain. Eh, may sinabi naman ang Diyos eh. Bibigyan kita araw-araw. Amen. Kunin mo lang ang kailangan mo para Amen. sa araw na to. Because my grace is sufficient for thee. Amen. Amen. Ngayon, that was more than 2,000 years ago, Brother Tony. Abante naman tayo ngayon. That promise of God still holds true for us. My grace is sufficient for thee, kayo mga taga-subaybay namin. Ang biyaya ng Panginoon ay sapat para sa atin. Huwag tayo, kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay tumiwala sa Kanya bilang tagapagligtas mo, this message is for you, Brother Tony. Amen. Amen. Sufisyente ang biyaya ng Diyos para sa iyo. Huwag mong problemahin ang bukas. Amen. Yung mga ibong nga sa langit, hindi na problema. Amen. Sabi ng Panginoon, di ba? Ikaw pa kaya, anak ko, of little faith. Amen. Lakihan mo ang tiwala mo sa akin, and I will sustain you every day. Amen. That's good. That's good. Totoo po yan, no? Thy grace. Sino yung thy? Walang iba kundi yung ating pong Panginoon. Thy grace is sufficient. Napakagandang verse. Pero nais ko pong basahin ulit ito, Sir Roy, para mas himay-himayin natin at mas maintindihan po natin. Katulad nga po sinabi ko po kanina sa 1 Timothy chapter 6, verse number 6, but godliness with contentment is a great gain. Alam niyo po ang ibig sabihin ng godliness po dyan, mga kapatid. Ang ibig sabihin po dyan, you should believe in God. Kanina, sinabi po ni Sir Roy, no?
yung thy grace is sufficient for thee. Kaya ang kinakailangan po nating gawin, mga kapatid, we should believe in our God. Dahil Check. kung hindi natin kilala at kung ano man ang merong ugali yung ating pong Panginoon, magda-doubt tayo eh. No wonder, hindi natin pinaniniwalaan yung itinuturo po ng Biblia. No? Kaya hirap tayo na sundin yung sinasabi po ng Diyos, dahil hindi natin lubos kakilala yung ating pong Panginoon. Kaya we should always see to it at dapat maging reminders sa bawat isa po sa atin, sa lahat na nanonood po sa atin. Ang ibig sabihin ng godliness po dito, you should believe in God. Magkaroon ka lang ng Diyos is enough. Ulitin ko po, magkaroon ka lamang po ng Diyos is enough. Alam niyo po kapatid, ang iniisip po ng tao, pera, pera, pera. Lumaki yung pera, pero ang iniisip pa rin ng tao, pera pa rin, kuha pa rin ng pera, pera pa rin ang iniisip. Pero alam niyo po mga kapatid, meron ka lang Diyos. Kung meron ka lamang pong Diyos, lahat ng iyong pangangailangan is enough. No? Kaya naway, naging maliwanag po ito sa bawat isa po sa atin. Kaya katulad nga sinabi ko kanina, pag hindi mo talaga kilala yung Diyos mo, magda-doubt ka eh. Kaya napakaganda po dito mga kapatid, but godliness with contentment. Alam niyo po ang ibig sabihin po dito ng contentment, makontento ka na gumawa ng bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Ulitin ko po, gumawa tayo at makontento tayo na gumawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya ang kinakailangan natin gumawa, mga kapatid, is we should always see to it na meron tayong ginagawa para po sa Panginoon. That's godliness with contentment. Dapat patuloy tayo na sumusunod sa Panginoon, no? At dahil sinabi po ng Biblia, that is a great gain. Balikan po natin, God is enough. Kung ang Diyos is enough na, alam niyo po, ang Diyos po natin ay pagmamayari niya ang lahat eh. Pag ang Diyos ay pagmamayari niya ang lahat, alam niyo po, ang Diyos po natin hindi madamot. Yan, sir. Hindi madamot yung ating pong Diyos. At kung ang kanyang anak ay sumusunod sa kanya, pambihira kahit sinong anak na masunurin, hindi napakahirap magbigay eh. Kahit nga sa Totoo, relasyon sa loob ng pamilya. Ako po ay magulang na, hindi yung magulang yung magulang na mandaraya, hindi. Magulang, may anak na po ako. No? Alam niyo po, pag meron tayong anak na nakikitaan natin, na palagi siyang sumusunod sa inyo, ay pambihira. Kahit hindi magsalita yung anak natin, bibigyan at bibigyan natin eh. Alam niyo po mga kapatid, ganyan tayo sa harapan po ng Diyos. No? Nakikita ng Diyos yung iyo pong pangangailangan, ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng pangangailangan. The ability to make wealth is from God. Check. Gusto natin ng wealth? Check. Tama yan. Lahat tayo ay gusto natin ng wealth, mga kapatid. Sir Tony, Wala pong ibang merong kakayahan, kundi yung ating pong Panginoon. Ma'am Rona. dagdagan ko lang yung sinabi mo, sir, na about contentment. Na kapag sinabi natin ng contentment, hindi ibig sabihin na wala na tayong pangangailangan. Meron, Yeah. pero kontento na tayo Amen. kung ano yung meron. Yes. At inaantay natin or pinag-pray natin na ibigay ng Panginoon yung iba pang pangangailangan natin. At habang nag-aantay, ini-enjoy natin. Amen. Andun yung contentment natin, ini-enjoy natin kung ano yung meron. Nagkakaroon ng problem ang iba dahil sa hindi na nakikita kung ano yung meron, ano yung blessing sa harapan na. Dahil sa iniisip na I want more. Yes. At hindi na kayang panghawakan ng sinabi sa Philippians chapter 4 verse 19. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kapag alam natin yung word na contentment, alam natin, hindi tayo magkukulang. May pangangailangan, andyan yung provision ng Amen. Panginoon. Lahat ng needs natin. Amen, Amen. amen. Another thing, maganda po ito. Kanina, nabanggit natin yung verse number 6. Basahin naman po natin yung verse number 7. Okay? So sabi po dito, for we brought nothing into this world. And Yes, it is amen. certain we can carry nothing Yun. out. Yun, dumating ka, wala kang bitbit. Eh, Bumutubad ka. Amen. Alis ka, wala ka rin madadala. Amen, amen. Kaya mga kapatid, huwag tayo masyado mag-focus sa pambira. Mga young people natin ngayon, trabaho,
Trabaho, sir. Yes. trabaho, overtime, overtime, overtime. Gusto ko ipakita sa boss ko na ako ay workaholic Wow. para makuha ko yung kanyang pabor, Yun. para kapag may kinakailangan ako na pabor sa kanya, madali niyang maibibigay. Mga kapatid, hindi naman po masama yan. Hindi po namin kayo dinidiscourage. Pero why not na mas unahin natin na i-please? Wala pong iba kundi yung ating pong Panginoon. Kasi siya ang pinaka-source of all the blessings. Meron pinapasweldo yung Diyos, yung boss mo sa'yo, dahil inalaw ng Diyos na idaan yung blessing na yan sa boss mo at maibigay sa'yo. Dahil lahat ng yan, mga kapatid, tatandaan natin, ang Panginoon ang pinaka-source ng lahat ng blessing. Check. Kaya mga kapatid, kung sino man ang dapat natin unang-unang ipinis, wala pong iba kundi yung ating pong Panginoon. Verse Yun. number 8, maganda po ito. And having food and raiment. Meron ka ng pagkain. Di mo Meron mawala. Let ka ng us damit. therewith Let us therewith be content. be content. Yun. Amen. Napakagandang verse po nito mga kapatid, na kung saan pag hanggang ngayon mga kapatid ay meron ka pa rin problema sa pagmamahal sa pera. Problema talaga yun. Problema talaga yun. Bari Tony, bagong Yes, lahat. sir. Si Sir Ara. Ay, opo, speaking of yung contentment, sir, ito nga po, comment po ni Pastor Bernard, pag may pera ka, learn the difference between necessity and luxury. Necessity is what you need and yung luxury is gusto mo lang. Pero di mo naman talaga kailangan. Yun. Tama. Alam mo, Bari Tony, papasok ko pa sana, idugtong ko sana sa sinabi mong verse kanina, yung Matthew 6:33. Amen, sir. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kasi ba dito ni pagsilip ko sa oras, abay 9:30 na? Oo nga, no? Oo. Anyway, sa mga takasubaybay natin ngayong gabi, we will end with this tonight, yung verse na sinabi ni Brother Tony at yung sinabi ko. At dyan naman tayo mag-umpisa next week, Brother Tony. Amen, amen. Kasi akala ko 2 episodes lang, pero mukhang mag-3 episodes tayo sa finances kasi importante ito Yes, sir. sapagkat Yes, sir. malaking gulo pag hindi nakaintindihan ng husband and wife Amen. sa tahanan. Amen. Yun. So for next week, Brother Tony, mag-umpisa tayo sa Matthew 6:33 and yung sinabi mo, Yes, sir. having food and raiment, let us therewith be content. Amen. Amen. Kaya naway kung ngayon pong gabi, ay muli po tayong pinagpala sa ating pong natutunan, mga kapatid. Lahat po ng amin pong ibinibigay po sa inyo. Alam niyo po, mga kapatid, malaki po ang magiging tulong po sa atin ito dahil lahat pong yan ay pinagbabasihan natin, wala pong iba kundi sa salita ng Diyos. Once again, maraming salamat sa patuloy pong pagsubaybay ng aming pong programa. Huwag po kayong maglala, mas marami po tayong pag-uusapan next Friday. Ngayon po, mag-shoutout po muna tayo. Alright. Sa mga takasubaybay, shout out sa inyo. Giovanni Delgado, shout out sa iyo. National team yan ng rowing. Hello Gold po. medalist yan. Amen. Shout out to you. Randall Saba, Commander Saba, 371-387, mga kasamahan mo sa barko ng Philippine Navy. Shout out to all of you. Althea Mamire, John Ray Serios, Grace Gallego, Irene Magno, Nilo Serrano, Christy Deza. Madam Christy, shout out to you po. Good evening. Amen. Abijay Balaybay, Mikoy, si Makoy, Julius Marcos, shout out to you. Jericho Pande, Romel Saragpon Jr., Lirna Panagan, Ron Bulax, si Bulalakaw ito, shout out to you, Ron. Lourdes Blanca, Mananida, shout out to you, all the way in Canada. Mga mission natin, Ian Juarez, Gomer Marciano, Tang Belmonte, Rico Formanes, Marvin Fernandez, all the way in Nevada, USA. Pastor Bernard Bedang, Ma'am Jing Patubo, nasa abroad din ito. Oh no, nasa Cebu ito si Ma'am Jing. Jing Patubo, Pulido and Fernandez family. Serge, shout out to you, Serge. Kasama ko dati sa Philippine Navy, sa LCF. Gia Blanca, Ascom Boys, and pati si Gian. Racer Santa Maria, and Lynn Alagos. Shout out to all of you. Ayun, Sir Roy, meron dito nagpapa-shoutout, sir, sa inyo. Shoutout daw po si Simon. Hindi daw Sabi siya niya, makulit. Sabi ni Ma'am Noyce. Yun! Simon and Amen. Garfunkel. Amen. All the way in France. Yes, sir. Amen. Maraming salamat po sa patuloy po pagsubaybay. Ang peak viewers natin ngayon pong gabi is 103. 103.49. Amen. Amen. Maraming salamat po sa patuloy pong pagsubaybay. And prayerfully, muli po tayong napaalalahanan ng itinuturo po ng Biblia regarding po sa finances. Kaya sa mga young people, magpasalamat po tayo dahil bago pa po kayo pumasok sa buhay ng pag-aasawa, buhay pagpapamilya,
na pag-uusapan nyo na po ito. You should always see to it na ngayon pa lamang ay na-apply nyo na po yan. Alright? So, shoutout pa po tayo, Mama Sai. Sir, meron pa nagpapa-shoutout. Si Ma'am Ging, nasa New York daw po sila. Hello po, Ma'am Ging, girly, hello po. And then, nagpapa-shoutout din po, Flor de Lisa Romo. Shoutout, Sir Huya. Hello Kanina po. nakita ko si Sir Marvin. No? Ayun, Sir yes. Marvin, Marvin maraming Fernandez. salamat. Four, shout out to you, four. Ayan, hello po. And then, gusto ko rin pong batiin lahat ng South family, mothers, and fathers, yung mama ko nanonood. And then si Mia, and then si Nanay Lumi nanonood sila. Lagi sa The Preparation. Keep on watching lang po. And Sino then, pa? and gusto ko rin pong batiin lahat po ng Team Preparation na kasama natin sa Team Patient. Magparamdam po tayo lagi. Amen. Nami-miss na kayo ni Sir Tony. Sino pa, Ma'am Sai? Ayan, yun lang. Yun na ba? sir. Okay. Alright, maraming salamat. Kay Ma'am Sai. Amen. Ma'am Ara, baka may nais po kayong Ayun, batiin? muli maraming salamat po sa inyong lahat sa nanood po ng The Preparation Program. And again, sabi nga kanina dito sa topic natin, huwag nating mahalin yung pera. Huwag masyadong mahalin. Mahalin, huwag masyado. Huwag natin mahalin. Oo, kasi hindi naman tayo minamahal ng pera eh. Kaya huwag Ay! May Yun! laman, may laman. Yan po. May Kaya, tama naman. next May week, tama abangan naman. natin yung susunod pa na kabanata dito. Kasi mahaba daw yan, sabi ni Sir Roy. Yan po. Amen. Maraming salamat kay Ma'am Ara sa napaka-matalinhagang salita na ibinahagi mo. Ma'am Rona. And sir, shoutout ko po dito, sir. Nanonood yung shoutout natin kanina si Ma'am Melissa Sanchez, sir. Hanggang sa matapos kasama po natin, Miss Mel. Hello po. Thank you for watching us. Amen. And sa lahat po ng mga viewers namin ngayong gabi, maraming salamat. At huwag kayong mawawala sa susunod natin na programa. At ngayong gabi, ano lang sir, just 3 words na pwede nating matutunan sa pinag-aralan sa mga ibinahagi namin. Prioritize the priority. Amen. Yun. Amen. Sir, may shoutout po pala ako. Si Ma'am Rebecca Cruz, yung secretary po ni Pastor Sam Medina from Ayun. Bulacan. Nanonood Shout po out to siya. you, Sister Opo. Rebecca. Thank you so Good much, Ma'am. Amen. Hello. Maraming salamat po. Sir Tony Pasingit, meron din po nagpapa-shoutout, Ma'am Lani Mendoza from CBBC San Pedro. Hello Ma'am po. Lani. Mr. Lani, good evening. Shout out to you. Hello. At Amen. Sir Tony, meron ako gustong pasalamatan. Sige, Isang sino member yan? ng Team Preparation. Si Buddy, si Ma'am Maricel Serrano. Kasi ang ganda ng kilay ko tonight. Talaga Yun. Yun. Galing pala magpakilay ito Oh, Ma'am Maricel. yes. Tsaka yung nag-sponsor din po ng dress ko po kayo. Oh. Si Jean Tadeo. Diba? Maraming Oy! salamat. Yun. May mga blessing talaga, Sir Roy. Di ba? More blessing pa po. Amen. Maraming salamat, Ma'am Sai. Sir Roy, baka may nais po ibatian? Sa lahat ng mga taga-subaybay, next week, we will continue yung ating episode about finances. We will start with yung verse ni Brother Tony kanina and Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Yung gabi, sa inyo lahat ngayong gabi, shout out to all of you, especially to Sister Christy. Love you to the max. Amen. Amen. Maraming salamat, Sir Roy. And of course, nais ko pong i-recognize din po yung mga nakapag-send ng pictures from Team Preparation. Pwede ba nating ipakita sa screen? Amen. Maraming salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Team Fearless, sa paunguna po yan ni Sir Emilio Daef. Amen. And of course, di ko rin po makakalimutan, i-shout out yung Team Steadfast. Sa paunguna po yan ni Sir Ruel Giray. Amen. Great to see you all. Next. Meron pa po ba? Iyon, kumpleto ngayon ah. Great to see you all, Team Purposeful. Thank you sa inyo pong leader na si Sir Ponching. And of course, shout out din po kay Sir Dave na may UTI. Ano nga ibig sabihin ng UTI? Umibig tapos iniwan. Umibig tapos iniwan. Sir It's Dave, huwag kayong maglala. Meron ka pa rin Panginoon, hindi ka niya It's iniwan. complicated daw, sir. Amen. Great to see you all. And of course, sa Team Patient, sa panguna po yan, ni Uy. Sir Geniel na Yun, nandito. Kasama din po natin ngayon. po Amen. gabi. Great to see you all, Team Preparation. Brother Dave, praying for you. Alright. Magpagaling ka. Magpagaling ka sa UTI. mo. Antibiotic ka. Hay nako. Amen. Alright, bago ko po bitawan yung ating programa, nais ko lamang po sabihin, God is more than enough. Alright? Yes, sir. So kaya po mga Amen. kapatid, next Friday ay muli po tayong magkasama-sama sa ating pong programang The Preparation! Good night and God bless us all.
See you next episode. Fellowshipping with one another as we walk in the light. We keep on walking when we fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives.